Itong bagong talaga nakalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon, binuwag yung Anti-Corruption Task Force na binuo ng kaka-resign lang. Nakalihim na si Secretary Manny Bonoan. Ano kaya mga hakbang naman ang bagong kalihim? Ating alamin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Nanindigan si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na kailangan buwagin ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee na itinatag ni dating kalihim Manuel Bonoan upang imbestigahan ang umano'y katiwalian sa flood control projects ng ahensya. Ayon kay Dizon, hindi tama na ang ahensya mismo ang magsiyasat sa sarili nitong opisyal at proyekto. Ipiniliwanag ng kalihim na ang bagong pamunuan ng DPWH ay magsasagawa ng sariling pagsusuri sa mga proyekto at ipapasa ang lahat ng impormasyon sa Independent Commission na itinatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para imbestigahan ang mga irregularidad. Git ni Dizon, hindi dapat ang sariling kagawaran ang mag-iimbestiga ng mga ito. Maling-mali na sila ang magsisiyasat sa kanilang mga sarili. Bago ang kanyang pagbibitiw, inilunsad ni Bonoan ang kumiting ito sa bisa ng Department Order No. 166 Series of 2025 upang silipin ang mga anomalya sa flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gayunman, iginiit ni Dizon na dapat igalang ang pasya ng Pangulo na bumuo ng Independent Commission at dito dapat iakyat ang lahat ng resulta ng investigasyon. Kaugnay niya ang pakinggan natin si DPWH Secretary Vince Dizon. Announce na po ng libro, inulit niya ng ating Pangulo kahapon. Kaya po ako, kasi sabi na po kay Sen. Manny, pero let us allow the Independent Commission to do its job. And I personally do not believe that an organization should be investigating itself. That is at the very least, very awkward. No, and to me, there is inherent conflict in that. That's why I believe that investigation, internal investigation should stop. Because we will now allow the Independent Commission to do its job. Once it is finally constituted by the Office of the President. Samantala, nang tanungin naman ng dating kalihim na si Bonoan sa reaksyon niya sa hakbang na ito ni Dizon, inihayag niya na siya ay bukas dito, lalo na kung ito naman ang magpapabuti sa kagawaran. Nilinaw niya na kaya lang naman niya ginawa ang Anti-Graft and Corrupt Practices Committee ay para maging platform na sumbungan ng taong bayan kung may nakikitang anomalya sa kawani ng departamento. Kaugnay niyang pakinggan naman natin ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pagbuwag lang po naman I created only those, yung Anti-Graft Corruption Committee para meron lang po sanang a body na tatanggap lang yung mga sumbong ng ating mga kababayan for them to report kung ano na nakikita nila sa mga tauhan namin sa DPWH. So I think nag-create lang po ako nito ng sumbungan lang sana ng ating mga kababayan, kung meron silang nakikita ng mga napapansin na pwede naman namin tingnan internally. Tiniyak din ni Dizon na tututukan niya ang internal cleaning o paglilinis sa loob ng ahensya upang maayos sa mga operasyon at may sumite ng sapat ng impormasyon sa tamang investigating body. Plano rin ng kalihim na personal ng silipin sa mga susunod na araw ang flood control projects upang makakuha ng mas malinaw na datos hinggil sa estado ng mga ito. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.